どの仕事も一緒ですよ、もうそれは。そこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。As Naoya started on his career, he started to win amateur titles. He started to get the attention of people in Japan. They said, hey, wait a minute, we gotta look at this guy. He turned professional at just 19 years old. The hardcores knew him, because the way he was climbing the ranks, the way he was going up in weight, but also carrying his power. He's getting smarter, and he's getting more powerful. Then he fought Nonito Donaire. Naoya Inoue faces off with Nonito Donaire. Both men exchanging. They had an all-time great fight. Well, they go toe-to-toe to the final bell, smiles all round. Naoya! That's when Inoue got on the minds of not just hardcore fans, but boxing fans. And then it's absolutely incredible what Inoue's done. Undisputed champion, all 4 belts at bantamweight, became an undisputed champion at super bantamweight. That is rarefied era. So, what do you need when you're a fighter of that level? You need that villain. Enter Luis Nery. The former WBC bantamweight champion of the world, Luis Nery. You men receive at all times. It's you both. Touch gloves. Joe Tez, we'll always have our Luis Nery, Naoya Inoue. But this is a fight where Nery has said tendency of getting caught early in fights. Lands on Nery and he goes down. He's one of the best. Right hand, 2023, Philadelphia, New York City, June 6th, to accept. Nery is dangerous. However, when he drops that left hand first before he. Team has studied film, they'll know that. Wasn't seen spooked by the punching power. Oh! First round knockdown of the monster! Early, then I see openings, and he will knock out the monster. And now he's going to deliver on it. Go Inoue, covering up. Now on the end, tries to deliver a right hand of his own, an uppercut. Fought through a broken orbital beast for Naoya Inoue. What a huge round. Drop. Poor fundamental habits right there. Uppercut right there, but you see hand. What a shocking start to this number. Nery said in the lead, is up, I will take advantage and believe a couple of years now, Tess. Of course, the titleist at 118 and 120. You can hear this massive crowd in Tokyo trying to rally. Nery's explosive, and that shot knocking out Mike Tyson in February of 1990. But Nery seems to be changing up his attack, Tess. Position when Inoue commits, he's out of position. Oh, there it is. Nery came forward, overextended. That's a bad habit from Nery. Hook on the inside. You saw that back. I don't know if he was. Nery follow forward. He seems composed right now, Nery. Coming forward, reaching with that left hand, feeling that gap. Has a single high shield. Oh, why don't you eat that, young man? Yes. And athleticism. Yes. You just saw it for Inoue after he suffered the first knockdown of his career, 8 rounds, to open up this champion. When the fighter, that's when things start to slow down for him. Shots coming from it. Nery. He fits. Nery understands that he can't compete and throws to make him pay. These shots are getting a little bit greedy. Getting comfortable, getting in. Oh, there's another one. Start feinting, start using his jab. Oh, Nery needs to. You see the low guards right there of Nery. He had a 15-8 connect advantage, 4 total connects until the first round. 45 previous rounds. The shots of Inoue. And he's going to have to go after his offense. Right hand again, it's finding the target. Habits. Oh, look at this! Inoue seems to be softening him up right now. He's just a little showboat, trying to drop with the speed, power, and accuracy that he brings to the table. But earlier tonight, it came when he short left hook. He has the skills, he has punching power. However, that toughness. Get one. To get one.
just see Inoue right now just weakening to the liver. That's what he's trying to set up. He's trying to get him used. See him testing that a few times moments ago. An Inoue massacre, straight left, right. Great execution right there from the champion of Inoue. Top notch. The placement of a boxer compared when you're facing the southpaw in his overstands battle. Of course, you need to have eaten those right hands. Good right hand return. Forward, and Inoue welcoming was left towards the right hand. Sound to the combination punching. He's starting to sell out already. He's selling out, Tess. Distance now. Trying to get on the... You can hear the reaction from the crowd. Remember, fighting in Japan was handed a lifetime event. Perhaps an opportunity for Nery, but like that, left hook scores. Under recent boxing history, right hand, here comes the monster. Inoue on the attack. Nery right there, just found a little gap right there. You see his eyes, he's looking right at Nery. He sees those hands. The delivery system. Yes. And stuff right there from Inoue. My just stands up like that, with that much torque, that much. Inoue from Nery and fires back. Oh, his right hand. This almost over. She'll finish her here, Tim. There's the right hand. He has crumbled, and again. The pound-for-pound elite completely over-delivers. Entire worlds would be nodding their head in agreement. Super bantamweight champion of the world, Inoue. But look at the combinations. He knew the right hand. Didn't really put a whole lot of torque. The finishing shot here, right as I pull. All 4 belts. おそらく多くの報道陣に質問されると思います。試合が始まってからというのは、井上尚弥対というのは本当に期待に応えつつ多くのお客さん、ファンにとってはいろいろと因縁とかっていうのはあったんですけど、方をし続け本当に強いですね。そうですね。ネリー選手を倒して湧いた大歓声。Ang malapit ng pagtutuos ng dalawang hari ng bantamweight division na sina Naoya Inoue aka The Monster at John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Ay maraming nagkokomento na hindi raw kakayanin ng Angas ng Pinas John Riel Casimero itong The Japanese Monster Naoya Inoue kung sila man ay magkatapat. Hindi naman natin maikakaila na talagang napakalakas ng power punch nitong si Inoue lalong-lalo na ang kanyang trademark na mapangwasak ng bodega ng kalaban. Ngunit ganun pa man ay hindi rin naman papatalo ang ating kababayan na si John Riel Casimero pagdating sa lakas, bilis, tibay ng panga at katawan pagdating sa pakikipaglaban. Dahil sa totoo lang, mas lamang itong si John Riel Casimero dahil sa mga karanasan at mga pinagdaanan nito bago niya maabot ang 3 Division World Champion. Kung titingnan mo naman ang malapitan itong si Naoya Inoue ay walang duda na isa talaga siyang malakas, kaya para sa karamihan ay malabo talaga manalo si John Riel Casimero kay Naoya Inoue kung sakali man na maglaban sila. Kung ating titingnan talaga itong record ni Naoya Inoue sa 22 na professional fight niya ay 4 na beses pa lang siya napapalaban sa labas ng kanyang bansa. Una niyang nakalaban ay si Antonio Nieves na ginanap sa StubHub Center Carson, California, USA. By the solar plex. Nieves hesitates. Pangalawa ay si Emmanuel Rodriguez na ginanap sa The S Hydro Glasgow, Scotland, United Kingdom. Pangatlo ay si Jason Maloney na ginanap sa Hard Rock Hotel and Casino Tulsa, Oklahoma, USA. At ang pang-apat ay si Michael Dasmariñas na ginanap sa Virgin Hotels, Las Vegas, Nevada, USA.
Sa lahat ng mga laban nitong si Naoya Inoue ay talagang nagpahirap sa kanya ay ang ating kababayan na si Nonito Donaire. Kung napansin nyo sa mga previous fight itong si Naoya Inoue ay 2 to 3 rounds lang tumatagal ang kanyang mga laban. Samantala dito kay Nonito Donaire ay talagang nahirapan siya ng husto at saksi ang buong mundo na nakapanood ng laban niya kontra Nonito Donaire, kung paano napinsalaan ng sobra itong si Naoya Inoue. Nagkaroon nga dito ng fracture sa right eye socket itong si Naoya Inoue pagkatapos niyang saluhin ang super power punch nitong si Nonito Donaire. Ikumpara dito sa angas ng Pinas John Riel Casimero na likas na matapang at siya pa mismo ang dumadayo sa baluarte ng kalaban, na hindi mo makikita kay Naoya Inoue, dahil si Inoue ay ayaw dumayo sa baluarte ng kanyang kalaban. Dito pa lang ay lamang na sa lakas ng loob ang ating kababayan na si Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. At ito pa ang kabiliban nyo kay John Riel Casimero, sa lahat ng kanyang mga laban bilang dihado na dayo, ay nakuha niya paring manalo sa lahat ng mga nakakalaban niya. Sa totoo lang sa lahat ng kanyang laban bilang dayo ay nakuha niya paring manalo, dahil sa pagdayo ni John Riel Casimero ay nakuha niya maging 3 World Division Champion. Maliban dyan ay meron pang lamang si John Riel Casimero kay Naoya Inoue, ito ay ang kapangyarihan niyang somalo ng malalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa oras na matamaan man siya. Ayun nga dito kay Prince Albert Pagara ay napakabilis lang paduguin ang ilong ni Naoya Inoue at pwede niyang itong maging isang kahinaan. Oo, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang to yung ilong niya, dudugo. Ikumpara dito sa angas ng Pinas John Riel Casimero ay napakakapal ng pagmumukha niya at napakatibay ng panga, nakitang-kita naman sa lahat ng kanyang mga laban kung ating balikan, ay tila manhid ang panga at mukha niya at hindi napipinsalaan ng kalaban. Bagamat ganun pa man, ay malaki talaga ang chance manalo ni John Riel Casimero kontra kay Naoya Inoue, dahil kayang-kaya tanggapin ni John Riel Casimero ang power punch ni Naoya Inoue, pero ang tanong, kayang-kaya kaya ni Naoya Inoue suluhin ang super power punch ni John Riel Casimero? Ayon sa ating mga napanood na laban ni Naoya Inoue, karamihan doon ay pinatumba niya sa pamamagitan ng body shot niyang nakamamatay. Ito ang mga boksingerong hindi nakaligtas sa bagsik ng liver punch and body shot nitong si Naoya Inoue. Omar Narvaez, Emmanuel Rodriguez, Michael Dasmariñas. Kaya kailangan gawin ni John Riel Casimero na patigasin at gawing solido tulad ng bakal ang kanyang bodega ay tiyak malaking pag-asa na matatapos niya at matatalo niya itong tinagurian the monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sa tingin nyo guys, kaya patumbahin ng angas ng Pinas John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. 物心ついた頃からボクシングをやってる。でもうそれが生活の一部になってる。まあボクシングが好きだから続けられてる。まあ多分どの仕事も一緒ですよ。もうそれは。そこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。Nga ang karamihan sa mundo ng Philippine boxing community, matapos mag-post sa kanyang official Facebook page at YouTube channel si former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero, ang litrato at video kung saan ay nakipag-meeting ito sa pinakamayamang personalidad ng bansang Pilipinas, na si former Ilocos Sur Governor Chavez Singson, ayon sa post ni John Riel Casimero. Ang mga immortal hindi umaasa sa swerte, let's go Ninong Chavez. Dahil sa post at litrado ni John Riel Casimero kasama si former Governor Chavez Singson ay halatang may malaking magaganap na pasabog ito. Alam naman ng karamihan na isa si Chavez Singson sa maimpluwensyang tao sa bansang Pilipinas, at kilala din si Chavez Singson na mahilig sa larong boxing. Alam naman natin na si Chavez Singson ay isa sa haligi at tumulong kay 8th Division Champion Manny Pacquiao maabot ang tuktok ng tagumpay. Siya rin ang dahilan kung saan naganap ang Fight of the Century, sa pagitan ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Kaya tama lang ang nilapitang tao ni John Riel Casimero. Meron na din nagawang hakbang itong si Chavez Singson na kausapin ang pamunuan ng top-ranked promotion, na si Bob Arum, patungkol sa magiging laban ni Cuadro Alas John Riel Casimero. Sa ngayon sobrang busy si Naoya Inoue sa kanyang mga training bilang preparasyon sa nalalapit niyang laban kontra Sam Goodman.
Inaasahan ngayon ng karamihan na pagkatapos ng kanyang laban kontra Sam Goodman ay dapat maikasa na agad ang laban niya kontra Junto Nakatani or si Muridjan Akhmadalib. Isama na natin dyan si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil ang tatlong boksingero na ito ay sabik na sabik makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. At times frustrating. His hands up like that. Inoue would throw a shot and then Naoya Inoue is now the first fighter from Asia to be a 4-belt undisputed champion. All 4 are his. The king of the bantamweights, Naoya Inoue. 内訳も素晴らしいですね。そうですね、ちょっとまあ、繰り返しは川島さんもこれチャンピオンです。第1ラウンドからこの下ろしていきます。そして左から出ますね。力が入っています。力が入っています。圧倒しています井上尚弥。ものすごい力強い。まだ逃げられた。これはどうか。リングポーズを取ります。さあ井上尚弥。ワンツー左。すごい。聞こえた。相手の心をへし折る。埼玉スーパー。なければ1点差。右だ。さあ残り1分。誘い込むか。最後の戦い。ここで試合終了のゴングが鳴り響きました。ナオヤ。サンチェスのプレッシャー。左カシメロの左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあいきなりいった。ぐらついた。しかし右を入れた。手をついたかどうだ。ダウンか。ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、後に。いやさすがカシメロ、こういう曲ありますね。いきなりだ。まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。
今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れましたサンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、ポーセ一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここはタイミング合ってますよ、左フック右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね、2度目のダウンは思い切り効かされました、残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、ポーランドどうでしょう、しのげるか、止めた、物心ついた頃からボクシングをやってる、でもうそれが生活の一部になってる、ボクシングが好きだから続けられてる、多分どの仕事も一緒ですよ、もうそれはそこの自分がやってるものに情熱が欠けてきたら絶対成果落ちてくる。 Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Manny Pacquiao at Naoya Inoue nagpaplastikan. So alam naman ng karamihan na isa talaga sa pinakahinahangaan na boksingero noon hanggang sa ngayon itong si Manny Pacquiao, dahil siya lang ang nakatala at nakaabot ng 8 division champion. Ngunit hindi naman maiiwasan na ikumpara ito sa current undefeated and 4 world division champion Naoya Inoue aka the Japanese Monsters. Dahil parihas silang matibay at parihas asyano na naging number 1 pound-for-pound fighter at parihas kilala sa buong mundo. Parihas din silang may taglay na kakaibang tibay, lakas, diskarte at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring. Ayon kay former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, si Naoya Inoue ay isang kakaibang boksingero na may taglay na lakas, bilis, magandang estilo at matibay na pangangatawan na wala sa iba. Ayon naman kay Naoya Inoue, gustong-gusto niya talagang bumasag ng mga record. So ibig sabihin sa sinasabi niyang babasag siya ng record ay panigurado ay kasama na dyan ang pagbasag niya ng record ni Manny Pacquiao na hindi namamalayan ng karamihan. Ngunit dagdag pa ni Naoya Inoue ay hindi niya daw kakayanin ang naabot ni Manny Pacquiao. Ngunit kitang-kita naman sa mga galawan ni Naoya Inoue na talagang gustong-gusto niya higitan ang naabot ni Manny Pacquiao at mapalitan na sa pagiging number 1 pound-for-pound king si Manny Pacquiao. Ganun pa man ay gustong-gusto pero ni Naoya Inoue akyatin ang featherweight at super featherweight division na kapag naging kampiyon siya dito ay magiging 6 world division champion na siya. Pag nangyari yun ay tiyak aakyat muli ito ng division hanggang sa mahigitan na niya ang record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya sa ngayon ay plano talaga ni Naoya Inoue at buong bansang Japan na higitan ang pagiging 8 Division World Champion ni Manny Pacquiao, para ang bansang Japan na boksingero, ang hihirangin na bagong pound-for-pound king. Samantala muli na naman nag-ingay si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Jonriel Casimero, kung madaming napatumba at napaluhod na Pinoy ni Naoya Inoue ay ibahin daw siya dahil hindi siya matutulad sa mga Pinoy kung sakali mang maglaban silang dalawa sa ibabaw ng boxing ring, dahil si Naoya Inoue daw ang gagapang at luluhod sa ibabaw ng boxing ring, kaya siguro panay iwas at takot na takot si Naoya Inoue kay Jonriel Casimero, dahil tiyak na lilipad ang ulo nito, kapag ito ay natama ng solid na suntok ni Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Dagdag pa ni Casimero ay hindi na niya paaabutin ng round 2 itong si Naoya Inoue kapag sila ang magharap. Dahil sa mga pahayag ni Jonriel Casimero tungkol dito ay mas lalong natakot itong tinaguri ang The Japanese Monster na takot sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Dahil sa mga sinabi ni Jonriel Casimero tungkol kay Naoya Inoue ay tiyak na nakarating na ito sa kanya, ngunit huwag nating asahan na papansinin ito ni Naoya Inoue, dahil alam naman natin na itong si Naoya Inoue ay abala sa kanyang training para paghandaan ang papalapit niyang laban kontra sa mandatory challenger niya na si Sam Goodman. Sa kabilang banda Naoya Inoue magang-maga ang mata, marami ang nakapansin sa mga latest photos ni Naoya Inoue na kung saan ay kitang-kita na magang-maga ang kanyang kaliwang mata. Marami rin ang nagdududa na ito ay epekto na ng kanyang pagpapapakarga ng ipinagbabawal na gamot bago ito lumaban sa ibabaw ng boxing ring.
Ngunit alam naman natin na puspusan na ang kanyang mga intense training at sparring training bilang paghahanda sa paparating niyang laban kontra Sam Goodman, na magaganap sa bansang Japan ngayong December 24 taon kasalukuyan. Dahil sa litratong ito ay marami ang nag-aalala lalo na ang mga Japanese fans ni Naoya Inoue. Dahil dyan ay nagsalita na itong si Naoya Inoue para sagutin ang mga panghihinala ng karamihan. Ayon kay Naoya Inoue, nakuha daw niya ang pamamaga ng kanyang mata sa pamamagitan ng intense sparring training nito. Dagdag pa niya ay wala naman daw siyang problema sa mata niya, kaya huwag daw mag-alala ang kanyang mga fans dahil talagang pusposan lang ang kanyang intense sparring training. Kaya walang dapat ipag-alala ang kanyang mga tagahanga. Ano sa tingin nyo guys, side effect na ba ito ng ipinagbabawal na gamot o talagang nakuha niya lang ito sa intense sparring training niya? Just comment down below. Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. 산체스 못 갔어. 아, 야이! 다시, 미카엘, 오! 산체스 못 갔어. 아, 야이! 카시메로の左が火を吹いた。2度目に匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、おお、いきなりいった、ぐらついた。おっと、しかし右を入れた。手をついたか、どうだ。ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん、重いんですよね。はい、そうですね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ、ここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対してミカエル、サンチェスも返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か、いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Junto Nakatani malaki ang race pito sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani.
Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero. At aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at Jonriel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasanasalapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus Jonriel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang labanan Jonriel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si Jonriel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni Jonriel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si Jonriel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si Jonriel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Oh! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Junto Nakatani malaki ang respeto sa magkapatid na Inoue, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inoue.
Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion. Ito ay sina current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue at current WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed N4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inoue, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Takuma Inoue sa isang unification fight. Alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inoue ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan pa rin ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inoue, kapatid ni Naoya Inoue ay isusunod niya itong si Naoya Inoue at Jonriel Casimero. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si Jonriel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasana sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster Naoya Inoue. Kaya kabang-abang talaga ang laban Naoya Inoue kontra Junto Nakatani at Jonriel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys, babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inoue or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.